Good day, students! Ako po si Sir Lorenzo Nemli Nofre at ngayon ay tuturuan ko kayo tungkol sa dimensioning at systems of measurement. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung anong dimensioning, ang iba't ibang parts ng dimension lines, ang systems of measurement, at kung paano mag-convert from English to metric system. Kaya tara, simulan natin. Dimensioning. Kung mababalikan natin ang ating alphabet of lines, so matatandaan natin ang ating dimension line ay gumagamit ng linear distances, inches or nodes. Sa madaling sabi, ito po yung nagbibigay sa atin ng sukat. Now, merong essential elements o na kinoconsider sa paggawa ng ating dimension line. Una, the character of line. So dito gumagamit tayo ng pencil mongol number 1. Dahil pencil mongol number 1 yung ginagamit natin, so thin line o manipis na linya ang ating ginagamit, which is the character of line. So mapapag-aralan pa natin dito ang spacing of dimension, the arrowheads, and the use of extension line. Sa arrowheads, ang sukat ng ating arrowheads ay dapat, ang sukat ng ating mga arrowheads ay dapat, ang sukat nila ay 0.3 cm or 3 mm. Uniform dapat ang sukat na yan sa lahat ng arrowheads. Take note, may sukat po ang lahat, pati arrowheads. Sunod, spacing of dimension line. The spacing of dimension line should be 10 mm away or 1 cm simula sa object. So 1 cm dapat ang layo niya sa object. Now, meron mga special cases na katulad nito. So medyo malayo ang ating space. So ibig sabihin maglalagay tayo away 1 cm from the extended or the outer part ng ating object. Now, kung maglalagay tayo ng pangalawang extension dimension line, dapat ang layo niya from the first dimension line ay 0.6 cm or 6 mm. Next one, the extension line. The thin dark line, dapat ang gap po niya from the object, ang gap po niya from the object ay dapat 0.2 cm or 2 mm kung malalaman po natin. So, ito po yung space po dapat nito ay 0.2 cm. So, yan po yung ating sukat sa ating dimension line. May sukat po ang arrowheads, may sukat po yung distance from first dimension line, may sukat din po ang distance from the second dimension line, may sukat din po yung space from the extension line. Systems of measurement. So, meron tayong dalawang pwedeng gamitan ng ating pagsukat. Una, the English system. The English system, ito yung gumagamit ng parte ng katawan ng tao. For example, the inches ay gumagamit tayo ng hinlalaki mula taas, papuntang gitna ng ating hinlalaki. Ito po ay ginagamitan ng ating sukat na inch. Na, literal, isa pa yung ating paa. So, yung magamit po tayo ng sukat ay foot, pag isa lang, pag 2 or more ay feet. Isa pa, simula po dito sa gitna ng ating daliri, papunta sa gitna ng ating puso. So, ang tawag po dyan ay yard o yarda sa Tagalog. Noong naglaon, ay marami pong mahaba ang kamay, maliliit ang daliri, mahaba ang paa, at maliliit ang braso. Kaya ginawa ang ating metric system. So, International System of Measurements. Kung saan na ang sukat o iisang sukat po natin ay meter, ang isang sukat po natin para sa bigat ay grams, ang isang sukat po natin para sa liquid measurements ay liter, ang isang sukat po natin para sa temperature ay degree Celsius,
at marami pang iba. So, meron tayong metric equivalent dito na kung saan 1 inch is equivalent to 2.54 centimeter. Sunod, is equivalent din po siya sa 254 millimeter. Next one is 1 foot o isang paa is equivalent to 30.5 centimeter or 305 millimeter. Next one, 1 foot is equivalent to 0.305 meters. So, tandaan po natin itong mga metric equivalent na to na commonly used na ginagamit sa technical drawing dahil gagamitin po natin ito sa ating computation ngayon. So, pa-convert ng English system to metric system. Now, paano po ba mag-convert ng English system to metric system ng mas madali? For example, so gamitin natin yung example natin nasa module, which is lalagay tayo ng question. Ang question natin ay 18 inches is equal to centimeter. Ngayon, maghanap tayo ng conversion factor. Saan ba tayo makakita ng conversion factor? So, balik tayo sa metric equivalent. So, maghanap tayo sa metric equivalent na mayroong inch is equal to centimeter. Sa sitwasyon na ito ay 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So, meron na tayong question, which is 18 inches, i-convert po natin sa centimeter, at conversion factor na 1 inch is equivalent to 2.54 centimeter. Tuturuan ko kayo ng isang tip kung saan mapapadali ang ating computation. Ang computation natin ay gagamit tayo ng cross multiplication. So, maglagay tayo ng cross multiplication dito. At ituturo ko sa inyo ang salitang LPRV. Ano po ba ang LPRV? Left to top, right to bottom. So, paano nga ba ito gawin? So, atingin muna natin ang ating question sa dalawa at conversion factor sa dalawa din. So, dito naman mangyayari ang ating LPRV. Kung ano yung nasa left side, ilalagay po natin sa top ng ating cross multiplication. Kung ano yung nasa right part, yung ilalagay natin sa bottom. For example, this one. Ang question natin is 18 inch. So, 18 inch ay nasa left side siya ng ating equal sign. So, since siya ay nasa left side, ilalagay natin siya sa top. Next, kung ano yung nasa right side, ilalagay natin sa bottom. Since ang nasa right side ng ating question ay centimeter, ilagay natin siya sa bottom. Sunod, gawin natin ulit itong procedure na ito sa pangalawa sa conversion factor. Ang nasa left side ng conversion factor ay 1 inch. Ilagay natin siya sa taas. Left, papunta sa top. 1 inch, lagay natin sa top. Right side, which is 2.54, lagay natin sa bottom. Sunod, pwede na tayong add cross multiply. Cross multiply, multiply tayo sa mula taas, pababa, lalagay natin yung sagot sa taas. So, ipakita natin ang solution kung paano nga ba nangyari 18
times 2.54. 18 times 2.54. 8 times 4 ay 32, 33. 1 times 4 ay 4 plus 3, 7. 8 times 5, 40. 34. 1 times 5, 5. Plus 4, 9. Next, 8 times 2, 16. 31. 1 times 2, 2. Plus 1, 3. So, i-add natin ito. 2, 7, 9 plus 6, 15. Carry 1, 4. Since ang 2.54 ay may decimal point, so maglagay tayo ng decimal point sa gitna, which is 45.72. Ngayon, paano naman itong pangalawa? So mag-cross multiply ulit tayo, simula baba, pataas, lalagay natin sagot sa baba. Since ito po ay walang number, i-assume natin na siya ay 1. So 1 times 1 is equivalent to 1. Now, in division, any number na dinidivide ay 1 over sa baba, kaya ang sagot ay nasa taas palagi. So therefore, ang answer natin ay 45.72. Huwag kalimutan ng unit na centimeter. So, mag-example pa tayo ng isa kung nagugulahan po tayo. Pero ngayon naman ay foot to centimeter naman. For example, ang question natin ay 67 feet equal to cm. Ano ang conversion na factor natin na may feet at cm? So makikita natin na 1 foot is equal to 30.5 cm. Kung mababalikan natin yung metric equivalent, doon tayo makakuha ng conversion factor na 1 foot is equivalent to 30.5 cm. Now, for computation, cross multiply tayo at ipakita natin ang LTRB muna. Sa LTRB, kung ano yung nasa left side, lalagay natin sa top. Kung ano yung nasa right side, lalagay natin sa bottom. Now, sa question, ay ang nasa left side ay 67 feet. Kung saan siya nasa left side, lalagay natin sa top. Yung right side ay centimeter, lalagay natin sa bottom. Next, conversion factor. Left side ng conversion factor ay 1 foot. Lalagay natin siya sa top. At 30.5 cm ay nasa right side, ilalagay natin sa bottom. Simulan natin mag-cross multiply. Simula taas, pababa, lalagay natin sagot sa taas. So 67, multiply natin sa 30.5. 67 multiply by 30.5. 7 times 5 ay 35. 6 times 5 ay 30. Plus 3, 33. Next one, 7 times 0, 0. 6 times 0, 0. Next, 7 times 3 ay 21. Nearly 2. 2 times 3, 6 times 3 ay 18. Plus 2, 20. So, pag-plus po natin, 5, 3, 4, 0, 2. Dahil siya po ay may decimal place na isa, 1. Lagay tayo na decimal place na isa. Therefore, ang sagot ay 2,043.5. So, lagyan din natin ang multiplication dito sa isa. Baba, multiply pataas, lagay sa isa, baba. So, since ito ay
walang number, assume natin na isa ay 1. So, 1 times 1, ang sagot ay 1. The rule of division is any number na kung ano yung nasa taas ay over 1, ang sagot ay nasa taas. Therefore, answer would be 2043.5. Huwag natin kalimutan yung unit na centimeter. At ganito po mag-convert ng English system to metric system. So gamit po ng ating LTRB at cross multiplication. Take note, huwag kalilimutan ang ating unit sa paglalagay ng answer. Paano nga ba gumawa ng dimensioning katulad nito? Ihanda ang mga sumusunod. Pencil Mongol number 1, Pencil Mongol number 2, ruler, at borderline. Gamit ng Pencil Mongol number 1 at ruler, maglagay muna tayo ng 4 cm na horizontal line. Gamit pa rin ng ruler at Pencil Mongol number 1, hatiin natin sa dalawa vertically ang ating borderline. Simula sa taas, pupunta lang dito sa ating ginawang horizontal line na may sukat na 14.3. Gamit pa rin ang Pencil Mongol number 1 at ruler, maglagay tayo sa left side ng sukat na 3 at 6 cm papunta sa gitna. Gamit pa rin ang Pencil Mongol number 1 at ruler, so maglagay tayo ng horizontal line simula left side papuntang right side sa sukat na 8 at 12 cm. Gamit pa rin ang Pencil Mongol number at ruler, baliktarin natin ang ating ruler. Ilagay natin ang centimeter dito sa gitna, yung 0 cm dito sa gitna. At maglagay tayo sa sukat na 1 at saka 5. Ganun din gawin natin sa baba. Gamit pa rin ng Pencil Mongol number 1 ruler. Dito naman tayo sa kabila. Maglagay tayo ng vertical line sa sukat na 1 at 4. So kung mapapansin po natin, nakagawa na po tayo ng tatlong box. Pangalanan muna natin sila pansamantala gamit ng Pencil Mongol number 1. Dito ay top view, which is TV. Front view, FB. RSV, right side view. Mag-focus muna tayo dito sa top view. Gamit ng ating ruler, baliktarin natin ulit na ating ruler at ilagay natin sa 0 cm at maglagay tayo ng horizontal line sa 4 cm. Mula top view, isagad na natin hanggang front view. Dito pa rin sa top view, maglagay tayo ng horizontal line na may sukat na 1 cm. Nakagawa na tayo ng ating pattern dito sa top view. Dito naman tayo sa front view. Gawa tayo ng horizontal line sa 1 cm at 3 cm. Sagad na natin simula front view papuntang right side view. So nakagawa na tayo ng pattern sa front view. Dito naman tayo sa right side view. So maglagay tayo ng horizontal line dito sa sukat na 2 cm na vertical line.
So may mga pattern na tayo dito sa top view, front view, at right side view. Ngayon ay kakapalan naman natin siya gamit ng pencil Mongol number 2. Gamit pa rin ang ating ruler. Unahin muna natin ng mga vertical line. Sunod ay ang mga horizontal line. Kung may diagonal line, panghuli ang diagonal line. Dito muna tayo sa top view. So nakapala na natin ang sa top view. Dito naman tayo sa front view. Muli, ulitin muna natin ang vertical line, horizontal line, then diagonal line. So nagawa na natin ang sa front view. Ngayon naman ay sa right side view. So nakapala na natin ng top view, front view, at right side view. Ngayon ay lagyan naman natin sila ng sukat or dimensions. Gamit ng pencil Mongol number 1 at ruler. So balikan po natin ang ating dimensioning. Mga natutunan natin sa dimensioning, sa kapal ng linya, sa sukat ng arrows, sa sukat ng extension lines, at sa sukat ng dimension lines. Maglagay tayo ng sukat dito, 2 cm at 1 cm. At maglagay tayo mamaya dito ng pangkalahatang sukat na 3 cm. Maglagay naman tayo ng sukat dito, pangkalahatang sukat na 4 cm. Maglagay naman tayo ng sukat dito na 1 cm at dito ay 3 cm. Sunod, maglagay naman tayo ng sukat na 1 cm, 2 cm at 1 cm. Sunod, maglagay tayo ng sukat dito sa RSV o right side view. Simula dito sa taas, pababa ng 4 cm. Sunod, maglagay tayo ng sukat dito sa taas ng 1 cm at 2 cm. At sa taas nun ay maglagay tayo ng sukat na 3 cm. So may mga nailagay na tayo ng mga sukat. So lagyan na natin ang pangalan na top view, front view, at right side view na may height na 3 cm. Lagyan natin sila sa taas, ang top view. 3 cm, 0.3 cm rather. So gamit ng pencil Mongol number 2. So lagyan natin ang pangalan ng top view, front view, at right side view. So gamit na ating pambura, burahin natin ang mga unnecessary guidelines. At meron na tayong top view, front view, at right side view. At ang kanilang mga kanya-kanya mga sukat or dimensions. Ngayon, lagyan naman natin siya ng title dito sa baba.
Simula dito sa ating horizontal line, gamit ng pencil Mongol number 1, sukat na 1.5 at 2.5. Gamit ng pencil Mongol number 2, lagyan natin ang title na Dimensioning. At ganyan gumawa ng isang dimensioning. Sa likod ng ating papel ay computin natin ang mga given. Number 1, 32 inches is equivalent to centimeter. Hanapin natin ang conversion factor, computation na gamit ng cross multiplication at sagot. Huwag kalilimutan ang multiplication computation dito sa gilid. Number 2, given ay 6 inches, i-convert po natin sa centimeter. Hanapin natin ang conversion factor, computation, cross multiplication, at answer. Muli, huwag kalimutan ang multiplication dito sa gilid. So, lagyan natin ang title dito sa baba gamit ng pencil Mongol number 2 na System of Measurement. Lagyan natin ng guidelines para maging maayos ang ating pagkakalagay. I-set natin ang ating ruler sa 0 to 4 cm at maglagay tayo ng guidelines sa 1.5 at 2.5. Simula left side papuntang right side. Lagyan natin ito ng pangalang Systems of Measurement gamit ng pencil Mongol number 2. Muli, ang Systems of Measurement ng computation nito ay nasa likod ng drawing. Iisang papel lang ang drawing at Systems of Measurement. Ipasa ito sa tamang araw at huwag malilito. Maraming salamat.